Sa kabila ng lahat, nananatili ng masaya. Ngiti sa iyong mukha, buhay ko'y kumpleto na. Kahit sino man, ang kwento mo'y mahalaga. Hatid namin lagi saya, saan bang dabo ka pa? Magkasama sa iisang pagina, libre lang ang tumingkap sumigaw. Tumiyak, tumawa at manampalataya hanggang sa mapunta. Tuloy-tuloy ang sigaw. Kahit pare, kuya't ate, ilabas ang bilas mo. Kwento mo at kwento ko, iibigan. Magbigay ng pag-asa sa lahat. Tulad sa disaya, kahit pinili na. Good evening, welcome. This is your show, This is your live AGT, Heading Ghost Topic, Season 5. episode 44. Today is November 14, 2023. And it's a Bible Tuesday night. 2000 po dapat, senyor. Pero naisip niya, pwede namang 2023. Alam ko nagmuli. Ayan. Ayun. Good evening po, senyor. Good evening, Tata Bert. At good evening po sa Good evening ating din. mga viewers. Kamusta po kayong lahat? Yes. Ayan. Tuesday. Ayan. Anong balita? Nag-rollback ang gasolina. Wow. Mag-rollback. Parang ilang araw kaya yun? No? 3 weeks na nag-rollback. Good. That's good. Kasi nagpapagasolina eh. Kaya hindi mo alam. Ayun nga eh. Brisko kayo. Brisko kayo. Yan. Oh, bye. And Senador De Lima, Hmm. nakalabas na ng kulungan, nakapagpiyansa na. Oh. Inalaw na ng korte na magpiyansa siya. Yeah. Unwanting na magandang ginawa niya, paglabas daw ng kulungan, Mhm. nagsimba siya. Oh. At alam mo kung saan? Saan tatabi? Manawag. Shrine of Our Lady of Manawag. Bumiyahe siya. Yeah. Always say thanks. to God. Mhm. Talaga, yun ang priority. No? Hindi lahat nakakagawa nun. Mhm. Yung iba naman, nakakalabas ng kulungan pero kailangan nila bumalik kasi nakatakas pala, di ba? Yung ilang prisoner. Yeah. Laya na si Laila. Jail naman daw si ano. Inagpakulong. Ayan. Sinasabi, hindi raw niya mapapatawad eh. So ngayon di ba? Mm. Yung nagpakulong sa kanya. Ayun. Sinira buhay niya. Yun nga, totoo naman. Sira na yung buhay. Pero mo almost 7 years. Masyadong matagal yun. Tingin mo, senyor, may buhay pa ba pag nakalabas ka ng presinto? Mababago Anong mo ba? presinto? Kulungan. Ay, kulungan. Sorry po. Election pa din eh. Sorry po. Ulit. Ayun, makakalabas ka pa rin po ba ng kulungan? I mean, may pag-asa pa ba? Nagulo. Mali. Saya, di ba? Ayun. Halata po ba kabado kami ni Tata Bert dahil sa mga nakaraang araw. Kaya mali-mali na po yung umpisa namin. Kung may buhay pa ba or may pag-asa pa ba magbago yung buhay ng tao? Meron. Meron. Robin Padilla, nakulong. Number 1 senator. Oh. Bingbong Crisologo, nakulong. Nanalong congressman. Yan. So,
may buhay pa, marami pa naman, no? At may mga kilala ako dyan, nakulong. Yung may-ari ng malaking restaurant doon sa Quezon City, nakulong din yan. So, kaya nga binago yung imbis ng mga prisoner, PWL na PDL ang tawag. Deprived of liberty. Deprived of liberty. Person deprived of liberty. At doon nire-reform sila. Dapat nire-reform. Sana ma-reform yan. Siyempre, kung wala kang pera, hindi ka ma-reform kasi alila ka doon. Thank you po. Good evening po kay Miss Linda, kay Miss Shang Balukay, Tita Helen, Tita Nati. Kamusta na po kayong Tito Bello and Ate Vicky? Ayan. Condolence pala po sa pamilya po nila Adalia, no? Pumanaw po ang kanilang ina, lola. Yan. So, condolence po. Ano ang cause ng pagkamatay? Ano ang cause? Wala, bigla lang natumba eh. So, malamang cardiac arrest. Alam mo, ang tao talaga mamamatay naman sa paghinto ng puso. No? So, pag huminto ang puso, mamamatay ang isang tao. Huminto ang utak, buhay pa ang tao. Pero pag ang puso ang huminto, yan. So, pati ba naman pintig ng puso? Yan, di ba pelikula yan? Actually, yun po yun. May mga panahon naman po kung kailan po tayo papanaw. Yan. At pag dumating po yung panahon na yun, sa ayaw at sa gusto natin, tayo po ipapanaw. Kaya nga po sabi ko po sa inyo, might as well samantalahin lahat ng mga bagay-bagay hanggang nandyan pa, no? Hindi yung alam yung matagal pa mabubuhay, tapos biglaan lang. No? Kasi yun, natumba lang daw eh. Actually, na-diagnose ko yung last Saturday eh. Nire-recall ko kung ano yung diagnose ko, hindi ko talaga ma-recall eh. Kung parang malabong-malabo eh. Parang hindi na siya nag-exist. Kumbaga oras na niya talaga. Parang ganun. So, tanggap ko naman na hindi lahat naman ng tao mamamatay. Kaya nga may mga kanya-kanyang takdang oras tayo. Okay? Condolence po. Condolence po sa pamilya. And happy birthday po pala kay Tita Nits. Ayan. Happy birthday, Nits. Tita Nits. Nasa Australia pa ba siya? Hindi ko. Wala rin akong kung nasa Australia or Down under? Down under. Ayan. Kamusta po? Ayan. Hello po, Miss Julianne Saucelo. Ayan. Mark Kenneth, belated happy birthday nga pala. Nung last week, Friday po ata. Nagpa-shoutout ka, patapos na kami nung Friday. Sayang. Happy birthday. Yes. Uy, yung Friday ha, ang may mga tanong, lasing ba si Kernel? Nakainom po. Pinainom kasi ni Tata Bird. Opo. Para ma-warm up. Ayan. Yes. Colonel Zim. Si Tata Bird po ang pinakalasing. Kahit di po nakainom. Ayan. Tsaka si Maestro po, ang guest namin ng Friday. Young ones. Wow. Thank you sa ating mga guests. Yes, thank you. Talaga naman ang kantahan doon, patalbogan. At tatay yung kanta, ang bilis. Dami na kanta. Dami, yes. Tsaka yun yung Senior Tata Bert, yung pinakamaraming request na kanta, ha? Ay, oo, sa so lahat pa. ng episode, oo. Dami ko ang kinantang hindi ko pinractice eh. wala na practicean talaga. AGT rin. Yan ang hasa sa AGT. Kahit hindi na practice. Ayan. Ano pa po bang mga balita? Kasi nag-enjoy lang naman tayo eh. Yes. Oo nga po. I-enjoy lang tayo hopefully. Nag-enjoy din kayo sa aming boses. Hindi naman kami nakipagkompetensya sa singing contest eh. Hindi po. Kundi para maaliw kayo. Yes. Ayan. Kaya nga yung kinanta namin nung huli, nung Biyernes, ba, sana'y maalala nyo kami sa pagpapasaya namin sa inyo. Ayan. Yes. So, sige, ano pa? Ayan. May na-overheard ako sa balita kanina, merong fish kill sa somewhere in Cavite. Toneladang tilapia na doon. Hindi ko nga lang narinig kung anong dahilan. Pero meron fish kill. Ako. Ayan. Po. Ayan. Huwag lang po dog kill. Ayan, meron tayo
special guest. Ayan. Ano yung Tata Bert? Wala pong sinabi. Hindi nila nalaman kung anong cause. Hindi ko na narinig yung dahilan kung ano yung kasi. Wala ng oxygen sa ilalim. Yung kadalasan ganun ang mga reason. Okay. So, ano pa ba? Israel, tsaka ano? Wala pa rin. Hindi, kasi confirm na eh. Ginagamit ng Hamas yung mga Ay, ospital. hospital. Talagang. Yung mga stay. Siyempre, tinatanggi naman ng mga Oo. Palestino. So, yun yung isang problema. No? Siyempre, kayo yung madadamay. Dapat di sila nagpapagamit. Eh, siyempre, hindi naman titigil yung Israel, kakabomba sa kanila dahil nga ginagawa silang human shield. Wala tayong magagawa. No? Alam niyo po, ako po, ano po yung stand ko dyan? Kanya-kanya pong karma tayo eh. Halimbawa po, kung hinahayaan ninyong may manggulo sa lugar nyo, pagsimula ng gulo. Halimbawa dito, pagsisimula ng gulo na wala tayong gagawin, pikit mata lang tayo, kaya umaayon tayo o hindi, darating ang panahon, maaapektuhan tayo o madadamay tayo. Yun po yung nangyayari po doon. Kasi, kaya gusto nila o hindi nila gusto, dapat na hinahayaan nila. Actually, nagkaroon na election eh, yung Hamas nga ang may control. So, ayun po yun. No? So, yun yung isang malaking problema. Eh kung yun ang may control at nakikipagdigmaan, makikidigma kayo. Kaya nga po napakaganda po ng demokrasya katulad sa atin. Pwede kayong magprotesta pag ayaw niyo yung ginagawa. Halimbawa, kanina may protesta yung mga estudyante, no? Pabor sila sa Palestine, papunta sila sa US Embassy, hinarang sila. So, yung mga ganong practice, maganda yun. Yung mga saloobin na gustong ilabas. So, maganda yun, no? Kung tama man o mali ang Israel, merong platform para ilabas. Yan yun. Eh, sila hindi, wala eh. Binubomba na nga nung Hamas yung Israel, tahimik lang sila eh. Sinugod nga nila, tahimik lang sila eh. Ayun, gagawin mo, di ba? So, ibig sabihin, kung wala kang ginagawa, alam niyo po, kung kasalanan po, wala kang ginagawa, hindi niyo pinipigil, kahit po sa batas, kadamay ka. Accessory to the crime ka, tama? Yung po yun. Kaya lahat po ng Palestino, dapat po na hinahayaan po nila yung Hamas po gawin yung gusto nilang gawin, accessory to the crime. Kasi po sila po yung unang gumawa po ng krimen eh. Di po ba? Pumatay po sila ng 1,000, nangitap sila ng 100, o stage nila. So yun, yun po yun. Yung po ang simula naman ng digmaan eh. Tapos ngayon, pumapatay daw yung yung Israel ng mga civilian. Hindi ko po, ako po against po ako doon sa mga patayan, pero may mga karma po kasi. Karma po nila yan. Okay? Tama ba, Robert? Yeah, agree ako dyan. Agree. Alam niyo, kung may jumper sa kapitbahay niyo, tahimik lang kayo. Alam niyo po ba kayo nagbabayad doon? Yun. Kasi po may submeter po ang Meralco para sa bawat lugar. Kung hindi po nagtatali yung bayad po sa metro ng bahay-bahay, halimbawa po, bahay-bahay, 100 kilometro, 100 ang kilowatt po ang ginamit, no? Tapos po, ang base sa metro, no? Sa submeter po nila, 100. Tapos pag binahay-bahay po, ang reading po is nasa 90 lang. May nagnanakaw ng 10. Sisingilin po yun, hati-hatiin sa inyo lahat, no? Ganun po yun. Kaya kayo yun nagbabayad. Nalilibre po yung kriminal. Yun ata yung systems loss na sinatawag, hindi? Yun yung system loss. Mas malaki po yung system loss. Yung po yung ninanakaw na kuryente po. At kayo po yung nagbabayad. Eh, hinahayaan nyo eh. Kamusta po kay Miss Lizelle Manzano? Ayan. Yung kapatid po ni Ate Tess. Hello po. Thank you for watching kay Ate Connie, Ate Nara, Ate Weng. Ayan. And Miss Rosie Pehana. Ayan. Kamusta po? Ilang araw na lang po. Pasko na. Ayan. Pasko na. Ang bilis. Pasko na naman.
Ay, thank you po. Happy Wow, birthday! Anong araw yung birthday mo? December 1 po. Anong araw? Ay, Hindi ko anong tinatanong ko anong Sorry. date. Alam mo, parang kang lasing eh. Hindi ka nakikinig ng question, kaya mali yung sagot mo. Anong araw? Wala, hindi ko po alam. Di ba? Hindi ko alam araw ng birthday ko. So, Friday. Friday. Yun, o. Friday. AGT. AGT. Yes. Saya. Parang kailan lang Friday din AGT na. Pero ano muna, senyor, may activity, di ba? Activity, lahat po na membro, ha? Dahil holiday na ang 27 po, Kaya 26, 27 po ang activities natin. O nga pala, may nagtatanong kung saan daw ang venue. Dahil ang pagkakaalam nila dati, narinig ata kay senyor na posibleng gawain sa Tanay. Pero kasi po gagamitin po na war game area yon. So ipiprepare nila. We will have to give way sa kanila. Sayang. Pwede naman tayo magbakasyon doon later. After the war game. Ate Weng. Senyor, paano naman yung mga nagnanakaw sa kaban ng bayan? Yung mga nagnanakaw po sa kaban ng bayan po, binoto nyo po yan eh. Binoto na po ng mga botante. So, ang may kasalanan po, yung majority. And we let the majority elect, no? Our corrupt official. So, hanggang hindi po nakikialam po ang silent majority, ganyan po ng ganyan. Kasi po ang katwiran, sila pa rin naman mananalo eh. So, dapat po the silent majority, no? Silent majority po talaga ay bumoto, makialam po sa eleksyon, makialam sa gobyerno. Nang sa ganun po ay marami pong pagpipilian. Yan. So, wala po eh. Wala po talagang kung sino lang po yung mga magnanakaw po, yun lang po talaga ang mga tumatakbo, hindi naman po lahat, at nananalo, hindi rin naman po lahat. Okay? Pero kamarami po kasing alam niyo po kasi, pwede pong sabihin nating magnanakaw, kahit piso lang po ang ninakaw. Kahit 100 milyon na ninakaw, kahit bilyon na ninakaw, magnanakaw pa rin po. Kasi po, dapat po every peso is accounted for, no, para sa mga proyekto, kung dapat sa proyekto. Sabi nila, hindi naman kami nagnakaw, kundi yung mga tao sa ibaba. No? So, ganun naman pala, alam niyo naman pala ninyo, na may mga tao kayo sa ibaba na nagnakaw, anong ginawa nyo? Yun lang naman yun eh. Yes. Ayan. Ibang topic po yan. Anje, malamig ba ang Pasko mo? Opo, dahil... Pareho tayo. Malamig pa. Malamig. Ito eh, malamig sa iyo. Malamig Teka lang, si senyor, malamig. Ano ko dun Malamig nga, malamig. Malamig ang Pasko. Malamig. Kita mo na naka-jacket. Oo nga. Okay lang. Mainit ang Pasko niya. Ayan. Katatapos ng barangay election at mukhang marami na ang nagpe-prepare para sa election muling darating. Wow. Paano yan, senyor, kung inoperang ka na naman? Ayoko na. Ayoko na. Eleksyon nga dito eh. Nangangampanya na. Ayoko na. Ilan nyo na ako. Pero advisor senyor, okay ka doon? Hindi ko alam kung ano na lang may tulong ko. Yun na lang yung masasabi ko. Hanggang makakatulong ako, tutulong ako. Yan. Okay po. Thank you. Ayan. From Ate Weng, uubra ba ang genocide sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan? Mauubos ba sila? Magigil lang yan sa Ate Weng. Alam niyo po, miski po, babasahin po natin sa Biblia, yung mga may problema pong hari, no? Ay hindi maubos-ubos sa dahilang karma po yan eh. Karma po yan. Karma yan, pinapayagan po yan ng nature law, no? Law of nature, law of God, no? Pinapabayaan po yan dahil yan ang gusto eh. Yan ang gusto natin, di yan. Di ba? Yan ang gusto natin eh. This early, naglalaban na yung nagpopormahan na para for president eh. Kaya nga. Siraan na nasiraan eh. Sige, ano pa? From Auntie Vicky, Senyor, sana makasingil po ako bukas. Alam niyo po, may mga susi, may mga
bagay-bagay na pang-come on, pampaswerte. Totoo yan, totoo yan. Not unless ginagawa yun, walang swerte. Ano ba, no? Pag may birthday, no? Kaya nagpapakain, no? Konti man yung pakainin, isa lang yung pakainin. Thanksgiving yun eh. Para mayroong mga well-wisher, no? Na sana mag-birthday ka pa muli. Yan yun. So, kaya magkakaroon ka uli ng panibagong taon na buhay, no? Para ikaw ay mabuhay. So, ganun yun. We make yung mga pagkilos. Halimbawa ako, Thanksgiving ko yung pagsimba sa Manawag, at the same time, mga panibagong wishes ng kaayusan sa lahat ng proyekto. So, kaya nagsisimba ako Manawag monthly. No? At kung may mga gusto naman sumama, tuwan-tuwa naman ako kasi marami akong nag-guide, no? Papunta sa Manawag. No? Soon, baka sila na magbiyahe mag-isa. Then, maganda yun. No? Hindi naman exclusive na sa akin palagi kasama. Pwede naman sila ang magsimula din. No? So, ayun. Yun naman yun eh. Alam niyo, ako po yung taong hindi po gusto ko yung exclusive. No? Gusto ko po lumalawak. Dumadami. Halimbawa lang sa pagtakbo eh. Hindi nila alam. Isang term lang po ang kailangan kong gusto ko. Kasi pag nagawa ko na lahat ng pwede kong gawin, isang termino ko, which is gagawin ko naman po sana. At nagawa ko naman sa ibang mga binigay sa akin. Pag pinagbigyan ako ng pagkakataon, ginagawa ko lahat ng pwede kong magawa. Tapos, after nun, tapos na. Kasi nagawa ko na anything na hindi ko magawa, hindi ko na magagawa. Yan yun. Let the others do it kung kaya nila. Bakit naman yung papabalik-balik? Hindi nagsawa. Hindi pa ba tapos yung ginawa nila? Hindi ko alam sa kanila, paala sila. Hindi ako ganun eh, hindi ako ganun. Kaya ganun. Iba-iba ang goal talaga. Hindi, parang yun na lang, kasi doon mo makikita, yun na lang ang buhay nila, yun lang kinakabuhay nila eh. Wala nang thrill. No? Parang, iwan ko, ako hindi. Iba naman. Oo nga. Diba? Kaya kita mo, iba naman. Iba-iba talaga. Ang mga proyekto. Iba naman. Yung di mo pa nagagawa. Yeah. Yes. From Ate Weng, siguro nga kaya hindi ka nanalo sa politika kasi ayaw ni Lord manggaling sa nakaw ang ipangtutulong mo sa amin. Yun naman po talaga po yung yung naging usapan namin ng pamilya, no? Tinanong nga po ako kung yung gagastusin ba namin, mababawi ba namin sa pag-upo namin sa sweldo. Sabi ko hindi, nanakawin natin. So ang sagot wag na tayong gumastos ng todo-todo, hayaan na natin manalo tayo, kung mananalo tayo, kung hindi, wag na. Kaysa nakawin natin ang pambawi, no, sa ginastos natin, which is madali naman po mag-compute eh. Compute na lang po natin magkano po ang sweldo po, no, ng isang may salary grade po yan eh. Salary grade 1 po ay presidente po ng Pilipinas. Salary grade 2, vice president. Salary grade 3, senator. Tingnan nyo po yan sa Google po. Pwede nyo po itingnan. Tapos po, i-compute po ninyo yung termino po na kung ilang buwan po silang manunungkulan. So from there, malalaman nyo po kung magkano po yung susweldohin nila o sinusweldo nila. Doblehin nyo po yan kasi po may mga meeting at may mga committee silang aatinan. So doblehin nyo po. No? From there, malalaman nyo po kung magkano po yung nanakawin nila. Yan. Diretso naman yun eh, di ba? Paano ka naman, halimbawa, sabihin na natin, 5 milyon lang kikitain mo sa termino mo. Ang ginastos mo, 10 milyon. O, paano yan? Paano mo malalaman 10 milyon ang ginastos? Kumuha ng watcher. O, lahat ng presinto may watcher. Ang bawat isang presinto, 2 watcher, 4. O, sabihin mo na lang kinuwang watcher, 10,000 na tigli 500. Doon pa lang 5 milyon na eh. O, di ba? Paano pa yun ang kampanya? Di ba? Kasi po yung mga watcher po, yan po yung tinatawag po na ano po yan, mga vote buying po, no? Indirect vote buying po yan. From Ate Weng, Senyor, si Laila nagsimba kanina sa Manawag po. Very good, very good. Sana kasiyan siya ng Diyos ng liwanag ng pag-iisip, no? Para sa laban niya.
Hello po, Miss Terry Martinez. And Ate Marina Espadilla, kamusta na po? Sana makabalik siya sa Senado. Yun ang panalangin ko. Kasi ilan na lang yung natitirang mayroong bright mind eh. Nawala na si Miriam Defensor Santiago, di ba? Si Drilon, kahit pag magaling yan, di ba? Kaya alam, medyo parang matanda na eh. Yan, si Enrile, hindi na rin nuubra. Magaling yan, mga bright mind yan eh. Yan. So, ayun. Bakit ba tatabi? Si Jingo. Wala eh, para na lang comedy ang Senado eh. Parang nanonood ng isumbong mo. Ayan. Pero parang pelikula din o senyor. Parang doon si Robin, doon si Jingo. Ayan. Okay po. Wala na po kayong mga tanong? Wala na po. Si senyor po, baka may tanong mamaya. Kaya ba Ako may tanong. magtanong po kayo? Hindi ako magtanong, ha? Ay, ano pong tanong mo, senyor? Sa kanila po? Hindi, sa inyo. Ano po? Anong Christmas wish nyo? Yan. Ano namang Christmas tayo? Meron ka na ba? Wala pa? Meron, senyor. Pwede mong i-share. Pwede naman, senyor. Ano? Sana, marami akong magkapera. Kahit mga 40,000. Ayan. Ulit. Magkapera na, 40,000. 40,000 pera? Opo. Para sa Pasko, para maraming sumaya. yun lang. Ano pa? Nauna ko naisip eh. Wait lang. Okay. Sige. Okay lang yun. yun. Nauna ko naisip. Okay. Tata Bert. Yung land case na yung kaso ng lupa ko, sana matapos na. Dami mo kasing lupa, kaya may kaso ka eh. Ikaw, senyor. World peace. Sabi ko. Pwede naman kasi, nagkakagera nga. Actually, kasi ang wish ko is not only for Christmas, but all throughout the year. Yan. Gumaling ang mga pasyente, makatulong ako, maging kapakipakinabang ako sa mundong ibabaw. Habang buhay ako. In every hour of my life, nabuhay ako, at gising ako, sana maging kapakipakinabang sa mundong ibabaw. Yun lang naman, ganun lang naman kasimple. Para pag tutulog naman ako, pagod ako, makakatulog ako na maimbing, mananaginip ako ng masasaya. Ayan, then pag-isip ko, panibago uling pakikibaka. No? Na sana, though alam ko hindi naman may uubos yung mga inggitero, sana huwag sila mag-prosper. Kasi may mga inggitero may mga kontrabida. Yes. Di ba? Naamoy-amoy mo na yan. Yes. Di ba? Opo. So, yun lang yan eh. Pero sana makarealize din sila. Yun lang yan. Hindi ko alam eh. Basta, malinis ang intention mo, ino-offer mo naman yung intention mo, nilalatag mo naman. Tama. Ayaw eh. Kung ayaw, di wag. Missed opportunity. Tapos after a while, biglang gusto na uli. Wala na yun. Wala na. Miss opportunity. Nakalipas na. Yes. So, yun po yung sinasabi namin. No? Ako pa tatanggihan nyo. Naku, mali kayo. Talaga naman. Ayan po. From Auntie Weng. I don't think Laila can be compared with Senator Miriam Defensor. Siguro pwede kay Trillanes. Ha 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 ha. Hindi ko naman sila kino-compare. Sinasabi ko lang yung magaling. Yung magagaling na mga tao. Paubos na paubos di ba? Actually, the likes of Enrile, the likes of Defensor Santiago, the likes of De Lima, yung mga the likes nila, iba-ibang kalidad. Pero, sila yung mga bright na person na elect ng bright voters noong mga unang panahon. Yan. Tama ba? Kasi ngayon parang hindi na bright. Kasi, pero mo, number 1, Robin Padilla. Hindi naman sa pag-aano kay Robin, pero wala na, personalidad na lang talaga Hindi na yung capacity, Wala nang quality. From Miss Terry Martinez. Wish ko, Senyor, sa Pasko, hahaba pa ang buhay ko at marami pa akong matulungan kahit sa anong bagay makatulong ako. Sige nga, mag-Christmas wish nga tayo. Ano ang inyong Christmas wish? Yan.
Comment below. Kasi pag sinabi niyo yan, ipipray natin, di ba? Malay niyo, makuha niyo, di ba? Okay. May mga katanungan. Ayan. Nasa remaining chapters po kami ng unang libro ng mga hari. Ayan. So, nagpa-Bible reading po tayo by the chapter, by the verse. Ayan. Tata Bert, wala na, basa na tayo. Okay. Okay po. Pagbasa sa unang libro ng mga hari, chapter 19. Nagpunta si Elijah sa Sinai. Sinabi ni Haring Ahab sa kanyang asawang si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elijah at kung paano pinatay ni Elijah ang lahat ng mga propeta ni Baal. Kaya't nagpadala si Jezebel ng isang sugo upang sabihin kay Elijah, "Patayin sana ako ng mga Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo sa ganito ring oras ang ginagawa mo sa mga propeta." Natakot si Elijah na mamatay, kaya't umalis siya at nagpunta sa Beerseba sa lupain ng Juda kasama ang kanyang utusan. Iniwan niya roon ang kanyang utusan at mag-isang pumunta sa inang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad ay naupo siya sa lilim ng isang puno at nanalangin ng ganito, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Mabuti pa pong mamatay na ako. Pagkatapos nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating ang isang anghel, kinalabit siya nito at ang sabi, "Gising na at kumain ka." Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay at naniluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang lalagyan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga muli. Ngunit bumalik ang anghel ni Yahweh. Ginising siya muli at sinabi, "Bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ng lalakarin mo." Kumain nga siyang muli at uminom. At ang pagkain iyo'y nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang maglakbay ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Kinausap ni Yahweh si Elijah. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ang gabi. Walang anong-ano'y nagsalita sa kanya si Yahweh. Yahweh kasi. Anong ginagawa mo rito, Elijah? Sumagot si Elijah, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw lang po ang pinaglingkuran ko sa tanang buhay ko. Subalit sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa inyo. Winasak nila ang inyong mga altar at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin din. ganito ang sagot sa kanya. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan si Yahweh at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin, ngunit wala sa hangin si Yahweh. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol si Yahweh. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat si Yahweh. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elijah, tinakpan ng balabal ang kanyang muka at naghintay sa bunganga ng kuweba. Narinig niya ang isang tinig na nagsabi, Elijah, anong ginagawa mo rito? Sumagot siya, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw lamang po ang pinaglingkuran ko sa tanang buhay ko. Subalit sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa iyo. Winasak nila ang inyong mga altar at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin din. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Bumalik ka sa ilang na malapit sa Damasco. Pagkatapos, pumasok ka sa lungsod at buhusan mo ng langis si Hazael bilang hari ng Syria. At si Jehu
na anak ni Mimsi bilang hari naman ng Israel. Buhusan mo na rin na langis si Eliseo na anak ni Sapat na taga-Abel, Mehola bilang propeta na halili sa iyo. Ang makakaligtas sa tabak ni Hazael ay papatayin ni Jehu. Ang makakaligtas naman sa tabak ni Jehu ay papatayin ni Eliseo. Ngunit 7,000 sa Israel ang ililigtas ko, ang mga taong hindi lumuhod kay Baal at hindi humahalik sa kanyang imahe. Ang paghirang kay Eliseo. Umalis si Elijah at natagpuan niya si Eliseo na nag-aararo. 12 pares ng toro ang ginamit niya at kaagapay siya ng huling pares. Pagdaan ni Elijah sa tapat ni Eliseo, inalis ni Elijah ang kanyang balabal at ibinalabal kay Eliseo. Iniwan naman ni Eliseo ang mga toro, humabol kay Elijah at nakiusap. Magpapaalam po muna ako sa aking ama't ina at pagkatapos isasama na ako sa inyo. Sumagot naman si Elijah. Sige, umuwi ka muna. Umuwi nga si Eliseo. Nagpatay siya ng isang pares na toro at iniluto. Ginamit niyang panggatong ang mga pamatok at mga araro. Ipinakain niya ito sa mga tao at sumunod kay Elijah at naging lingkod nito. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay. So, inanda ng Diyos si Elijah physically, no? Sa pagbibigay ng pagkain, pagpapahinga, no? 2 beses, no? Dahil nga malayo yung lalakarin niya, no? Mount Horeb, which is mas kilala ngayon bilang Mount Sinai o Sinai, no? So, binigyan din siya ng instruction ng Diyos na anointing o pagpapahid ng langis, no? Kay Hazael para maging bagong hari ng Syria at kay Jehu para bagong hari ng Israel at si Eliseo bilang magiging kapalit niya. Ito'y matapos panghinayaan ng loob si Elijah, nagtago dahil binantaan ni Jezebel na papatayin siya, no? So, ayun po yung binasa po natin, no? Yan po yan. Kaya po dito po makikita natin ang Diyos po, no? Hindi ka naman pababayaan, no? Kaya nga physically, pinaganda siya ng pagkain, eh, no? Tapos, hinayaan siya makatulog muli, pinakain uli, at pinatulog ulit. Dahil 40 days and 40 nights siyang naglakad, no? Napakahabang lakaran, no? 40 days and 40 nights, no? May isang buwan ka naglalakad. Gano'ng nakalayo mararating mo nun, no? So, ayun, no? Inutusan rin siya i-anoint nga. So, siya yung may kapangyarihan magbasbas, no? Binigyan siya ng katiwala ng Diyos na pagbasbas. Dito rin nakausap niya ang Diyos at nagpakita ng pamalas ng kapangyarihan sa pag-ihip ng hangin, sa pagpapalindol at pagkidlat, no? So, ayun. Wala naman tayong masyadong sasabi, kundi natakot din si Elijah kay Jezebel, no? Kahit alam niya yung makapangyarihan yung Diyos niya, mas demonya yata si Jezebel, no? So, ayun yun. Kaya, nung kinimento ni Ahab kay Jezebel, imbis na matakot si Jezebel nung yung nangyari, no? Nangyari yung labanan ng mga propeta nila, ni Baal, no? At saka propeta siya, no? Mag-isa lang siya laban sa kanila at pinagpapatay niya lahat. Hindi natakot si Jezebel. Bagkus, naganda siya para hanapin si Elijah at patayin. So, ayun. Ano po tanong nyo? Kaya kung pinanghinaan kayo ng loob, normal yan. Si Elijah rin pinanghinaan ng loob. Dumadating talaga yung mga ganyan. Weak point. Yan. Tao pa rin, eh. Takot mamatay. Though hindi po namatay yan si Elijah, siya po ang isa sa 3 taong hindi namatay. Sige, anong tanong? Later on po natin malalaman na hindi mamamatay ito si Elijah. Wala kayong tanong? Tanong! Senyor, yung sa pag-anoint niya po ng oil,
di ba isa sa Syria, hari sa Syria, isa sa Israel, magte-take effect pa rin siya kung kahit iba, pwedeng iba yung pinaniniwalaan nilang Diyos? Actually, kung makikita mo, yung panahon ni David, no? Inanoint si David ng bata pa, no? Kapalit ni Saul. Pero it takes 15 years, no? Bago naging hari si David, no? So, meaning, kung ano yung sinabi ng Diyos, yung pag-inanoint, no? Lalo na Diyos ang nagsabi, mangyayari yun. Kung kailan mangyayari, yun yung sinasabi ko. Ang panahon kasi, hindi natin hawak. Ang Diyos mismo, hindi nasasakop ng panahon at space. So, kaya nga, kahit saan lugar, pwede mangyari ang mangyayari, kahit anong araw, pwede mangyari ang mangyayari because hindi siya nga nasasakop ng time and space. So, yun yun. So, kung sinabi ng Diyos, no, na magiging hari si Asael, magiging hari si Asael. Kung kailan, hindi natin masasabi. Kung sinabi ng Diyos si Jehu magiging hari, magiging hari si Jehu. Si Eliseo bilang kapalit ni Elijah, si Eliseo nga magiging kapalit ni Elijah. Yan. Ang tanong na lang ay, kailan? Okay? Ano sa inyo, pag nagsasalita siya, wala siyang specific, in 2 years. Wala. Hindi, nangyayari naman yung halimbawa, panahon ni Solomon, di kita paparusahan, pero pagkamatay mo, yan, ako bibigay yung parusa sa mga anak. Okay, yun yung isang bakit yung mga angkan ng nagsasaper, sila ka rin kasi nakinabang ng kasalanan. Halimbawa, magnanakaw ang iyong ama, halimbawa lang, pinapakain ka ng ama mo sa pagnanakaw, pinapaaral ka ng ama mo sa galing sa nakaw, namimili ka ng mga sapatos galing sa nakaw, namimili ka ng damit galing sa nakaw, nag-good time ka dahil sa nakaw. Ngayon, ikaw ay gawa o produktong ng nakaw. Yung taba mong yan, produktong ng nakaw. Halimbawa lang. Okay? So, yun po yun. Kaya, hindi katulad, halimbawa lang si David, no? Kaya ako yung tatay mo. Naghirap ako sa buhay ko bago ako naging tulad ni Solomon nung tumanda at saka nagka-problema. So, yun yung mga dumaan sa hirap bago naligaw pagdating ng mga end life. Senyor, from Auntie Wing, tinamaan ng swerte mga tao nung unang panahon kasi nakakausap nila ang Diyos, samantala tayo hindi natin nakikita pero nananampalataya. I beg to disagree, no? Kasi biblical to na nakakausap nila ang Diyos. Pero kung makikita natin, dito nga kay Elijah na napakaraming propeta ang inubos at pinatay na. So, kung sinasabi nating maraming propeta, nakakausap nila ang Diyos somewhere along the way, hindi na sila na isulat sa Biblia. No? Ngayon, sa mga panahon ngayon, ako'y naniniwala na may pakikipagniig pa rin at talastasan ng Diyos. Kaya lang nga, marami ang nagpapanggap na nakausap nila ang Diyos. Meron nga nagpanggap siya raw ang reincarnation ni Santo Niño, no? Senior din ang tawag, no? Katulad ko sa inyo. Yan. So, ayun, no? Marami kasing nagpapanggap. Which is, nung araw, ganun din. Wala namang pinagkaiba yan, Maraming false prophet nung araw. Katulad ng mga propeta ni Baal na nakakausap nila si Baal. Just the same ngayon, no? Kasi nga, ang Diyos ng iba, Diyos ng mga kung sino-sino, pare-parehas yan. Ibig sabihin, no? Na pwedeng magkunwari, pwede kang dayain. Diba? Sa akin nga, may mga nandadaya rin, hindi naman umuobra. Kasi nga, I stick dun sa unang mensahe o mensaheng hindi pang sarili. Kasi pag ang mensahe pang sariling pakinabang, dito tayo magkakaproblema. Yan mismo talaga may problema. So, yun po yun. Ako po, sa ganang akin, may mga mensahe po, nakakausap ko po, at patunay po yun, sa 25 years na po natin na ginagawa, umunlad naman tayo at saka marami tayong natulungan. Libre. Okay? So, yun po yun.
Thank you, Ate Wayne, sa inyong tanong. Wala na pong mga tanong. At saka yun nga, di naman sinabi sa akin magtayo ng relihiyon, kaya hindi ako nagtatayo ng relihiyon. Di rin naman nagsabi sa akin magpadami tayo. Kaya wala tayong recruitment, wala tayong kahit ano. Ang mga pasyente, pag gumaling, bahala kayo. Gusto nyo akong tanawin ng utang na loob, gusto nyo tumulong, ayaw nyo tumulong. Bahala kayo, nasa inyo lahat yun. Basta mahalaga nagawa ko yung dapat kong gawin, which is yung sinabi sa akin na manggamot ng may sakit. Hindi yun, hindi manggamot ng libre. Ito si Tata Bert, binabago mo eh. May sakit. Manggamot ng may sakit, hindi manggamot ng libre. Magkaiba yun. Yung pagiging manggamot ng libre, choice ko yun. Walang sinabing manggamot ka na may bayad, manggamot ka ng libre. Wala nun. Ang sinabi sa akin, manggamot ka ng may sakit. O yun lang. Kaya walang baguhan. I stick to the mensahe ko, ano yung mensahe. Choice ko yun. Okay? So, yun po yun. Dahil ako'y naniniwalang, bubuhayin ako ng Diyos, payayamanin ako ng Diyos. Lahat ng mga aking endeavor, no, para sa makabagong mundo, ay magiging tagumpay dahil sa Diyos. Yun yun. Hindi niya mo. So, gagabayan niya ako, hindi niya ako hayaang magutom, hindi niya mahayaan maghirap ang 10 ng pamilya ko, mabubuhay sila ng marangya, ng maayos, abot sa rangya ng ikasisiyan nila, hindi kakahirap nila. Yun yun. Okay? Gulo mo eh. Walang baguhan. Okay? Hindi sinabi sa akin manggamot ng libre. Okay. Another chapter. Yes. Chapter 20. Kinupkob ang Samaria. Tinipon ni Ben-Hadad, hari ng Syria, ang kanyang hukbo upang salakayin ng Samaria. Kasama sa hukbong ito ang 32 haring sakop niya at ang kanilang mga kabayo at karwaheng pandigma. Nagpadala siya ng mga sugo kay Ahab, hari ng Israel, at ipinasabi ang ganito. Ipinag-uutos ni Ben-Hadad na ibigay mo sa kanya ang iyong gintot pilak, ang inyong mga babae at ang pinakamalakas na mga anak. Sumagot ang hari ng Israel. Masusunod po ang sabi ninyo, mahal kong hari at Panginoon. Ako at ang lahat ng sa akin ay ituring mong sayo. Ngunit bumalik kay Ahab ang mga sugo at ganito naman ang sinabi. Ipinapasabi ni Ben-Hadad na ibigay mo sa kanya ang iyong ginto at pilak, pati ang iyong mga asawa at anak. Tandaan mo, bukas sa ganitong oras, darating ang kanyang mga tauhan upang halugugin ang iyong palasyo at ang mga bahay ng mga tauhan mo. Kukunin nila ang kanilang magustuhan. Tinipon ng hari ng Israel ang lahat ng matatandang pinuno sa kaharian at sinabi, Tingnan ninyo, maliwanag na gusto tayong lipulin ng taong iyan. Pumayag na nga akong ibigay sa kanya ang lahat ng aking ginto't pilak, pati ang aking mga asawa at mga anak. Sumagot ang matatandang pinuno at ang buong bayan, huwag ninyo siyang pansinin, huwag po kayong papayag. Kaya't ganito ang sagot ni Ahab sa mga sugo ni Ben-Hadad. Sabihin ninyo sa mahal na hari, lahat ng iniutos ninyo noong una sa inyong alipin ay gagawin ko, ngunit itong huli ay hindi ko magagawa. At tumalis sa mga sugo, dala ang ganoong sagot. Nagpasabi muli si Ben-Hadad, magpapadala ako ng mga tauhang wawasak sa lungsod mong ito at tatangin nila ang mga nasira nilang bagay. Parusahan sana ako ng mga Diyos kung hindi ko ito gagawin. Sumagot ang hari ng Israel. Sabihin mo kay Haring Ben-Hadad na ang tunay na sundalo ay hindi nagyayabang hanggat hindi pa natatapos ang labanan. Nasa kanyang tolda noon si Ben-Hadad at nakikipag-inuman sa mga haring kasama niya. Pagkarinig sa sagot na iyon ay sumigaw si Ahab, Salakayin! Salakayin ang kaaway! At humanda ang bawat isa sa pakikipaglaban. Nagtagumpay ang Israel. Samantala, dumating noon ang isang propeta at sinabi kay Haring Ahab ng Israel, ipinapasabi ni Yahweh na huwag kang matakot sa napakalaking hukbong yan. Sa araw na ito ay pagtatagumpayin kita laban sa kanila at malalaman mong ako nga si Yahweh.
Sino ang sasalakay? Tanong ni Ahab. Sumagot ang propeta. Ang mga kabataang kawal na nasa ilalim ng mga pinuno ng mga lalawigan. At sino ang mamumuno sa labanan? Tanong uli ni Ahab. Kayo! Tugon ng propeta. Tinipon nga ni Ahab ang mga kabataang kawal ng mga pinuno ng mga lalawigan. May 232 lahat-lahat. Pagkatapos, tinipon din niya ang hukbo ng Israel na may 7,000 kalalakihan. Pagdating ng tanghaling tapat, samantalang si Ben-Hadad at ang 32 hari na kasama niya'y nagiinuman sa kanilang tolda, lumusob ang mga Israelita sa pangunguna ng mga kabataang kawal. May nagsabi kay Ben-Hadad, may lumalabas pong mga lalaki mula sa Samaria. At sumagot siya, hulihin sila ng buhay, anuman ang kanilang pakay, kapayapaan man o labanan. Sumalakay nga mula sa lungsod ang mga kabataang kawal kasunod ang buong hukbo ng Israel. Sa unang sagupan ay napatay ng bawat isa ang kanyang kalaban, kaya't nagtakbuhan ng mga taga-Syria. Hinabol naman sila ng mga Israelita ngunit nakatakas si Ben-Hadad kasama ng ilang kawal na nakakabayo. Lumabas naman si Haring Ahab at sumama sa paghabol sa mga taga-Syria. Pinuksan nilang mga ito at napakaraming kabayo at karawahe ang kanilang nasamsam. Panibagong pagsalakay ng mga taga-Syria. Matapos ang labanang iyon, sinabihan muli ng propeta ang hari ng Israel. Wika niya, magdagdag pa kayo ng tauhan at ihanda ninyo mabuti ang inyong hukbo. Planuhin ninyong mabuti ang dapat gawin, sapagkat sa susunod na tagsibol ay muling sasalakay ang hari ng Syria. Pinayuhan din ng kanyang mga opisyal ang hari ng Syria at kanilang sinabi, mga Diyos ng kabundukan ng kanilang Diyos, kaya tayo natalo. Ngunit labanan natin sila sa kapatagan at tiyak na matatalo sila. Ganito po ang inyong gawin. Alisin ninyo sa kanilang tungkulin sa hukbo ang mga haring kasama ninyo at palitan ninyo ng mga pinunong kawal. Bumuo kayo ng isang hukbong sinlaki ng dati na may gayong ding dami ng kabayo at karwahe. Sa kapatagan natin sila labanan at ngayon tiyak na magtatagumpay tayo. Nakinig ang hari sa kanilang payo at ganoon nga ang ginawa. Tagumpay sa Afek. Pagsapit ng tagsibol, tinipon ni Ben-Hadad ang hukbo ng Syria at nagtungo sa Afek upang lusubin ang Israel. Nagtipon-tipon din naman ang Israelita at naghanda upang salubungin ang kalaban. Nagdalawang pangkat sila at nagtayo ng kampo sa tapat ng mga iyon. Parang dalawang kawan lang ng kambing ang hukbo ng Israel, samantalang halos matakluban ng hukbo ng Syria ang puok na iyon. Lumapit muli sa hari ng Israel ang lingkod ng Diyos at sinabi sa kanya, ito ang pinapasabi ni Yahweh, sapagkat sinabi ng mga taga-Syria na ako ay Diyos ng kabundukan at hindi Diyos ng kapatagan, ipapalupi ko sa iyo ang hukbong iyan sa kabila ng kanilang dami at lakas. Makikita ninyo ngayon na ako nga si Yahweh. 7 araw silang nagmanman sa isa't isa. Nagsimula ang labanan sa 7 araw at sa araw na iyon 100,000 kawal ang napatay sa hukbo ng Syria. Tumakas ang natirang buhay at pumasok sa lungsod ng Afek. Ngunit gumuho ang pader ng lungsod at 27,000 pa ang natabunan. Nakatakas muli si Ben-Hadad at nagtago sa isang silid sa loob ng lungsod. Sa gayong kalagayan, nasabi ng isa niyang tauhan, balita po namin ay maawain ng mga hari ng Israel. Magsusuot po kami ng damit panluksa at magtatali ng lubid sa aming leeg at haharap sa hari ng Israel. Baka sakaling kaawaan kami at hindi na kayo ipapatay. At ganoon nga ang ginawa nila. Humarap sila sa hari ng Israel at nagmamakaawa. Hinihiling po ng inyong aliping si Ben-Hadad na huwag na ninyo siyang patayin. Buhay pa ba siya? Buhay pa ba ang kapatid kong hari? Tanong ng hari ng Israel. Sinamantala ng mga sugo ang gayong magandang pahiwatig kaya't agad sumagot, opo, buhay pa po siya, buhay pa. Dalhin ninyo siya agad dito. Utos ni Ahab. Pagdating ni Ben-Hadad, pinasakay siya ni Ahab sa kanyang karwahe. Sinabi noon ni Ben-Hadad, isasauli ko sa inyo ang mga lungsod na inagaw ng aking ama sa inyong ama.
Maaari kayo magtayo ng pamilihan sa Damasco, tulad ng itinayo ng aking ama sa Samaria. Sumagot naman si Ahab. Sa ganitong kondisyon, pinapalaya ko na kayo. Nangyari nga ang kasunduan at pinalaya sila ni Ahab. Sa utos ni Yahweh, hiniling ng isang alagad ng mga propeta sa isa niyang kasamahan, "Sugatan mo ako." Subalit tumanggi ito. Kaya sinabi niya, "Sapagkat hindi mo sinunod ang utos ni Yahweh, pag alis mo rito'y papatayin ka ng leon." Hindi pa nakakalayo ang sinabihan ay nakasalubong at napatay nga siya ng isang leon. Nakakita ng ibang kasamahan ng alagad ng mga propeta at ito naman ang kanyang pinakiusapan. "Sugatan mo ako," wika niya. At ginawa naman ng pinakiusapan ang hinihiling sa kanya. Nagtuloy ang alagad ng mga propeta at saka naghintay sa daraanan ng hari matapos bendahan ang kanyang mga mata upang hindi siya makilala. Sumigaw siya pagdaan ng hari at ganito ang sinabi, "Kamahalan! Nang ako po'y nasa labanan, lumapit po sa akin ang isang kawal at iniwan sa akin ang isang bihag. Ang sabi po niya, 'Alagaan mo ang bihag na ito. Kapag siya'y nakatakas, buhay mo ang kapalit o magmumulta ka ng 35 kilong pilak.' Nakalingat po ako at nakatakas ang bihag." Sinabi sa kanya ng hari, Ikaw na rin ang nagbigay ng iyong hatol. Mamamatay ka o magmumulta. Nang marinig ito, bigla niyang inalis ang bendang nakatakip sa mga mata at nakilala ng hari na siya pala'y isang alagad ng mga propeta. At sinabi niya sa hari, "Ito ang pinapasabi ni Yahweh, sapagkat pinakawalan mo ang isang taong ayon sa utos ko'y dapat mamatay, buhay mo ang kapalit ng kanyang buhay, at bayan mo ang kapalit ng kanyang bayan." Bumalik sa Samaria ang hari na nababahala at masama ang loob. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Yan. Okay, 2 digmaan ang pinanalo ng Diyos para sa Israel. No? Kahit sila ay kulang sa mandirigma, no? Ang matindi yan yung sa 2 digmaan, no? 100,000 sundalo ng Syria ang napatay. Tapos yung natitirang 27,000, nabagsakan pa ng pader for whatever reason. No? Nagalit nga lang ang Diyos dahil sa pakipagsundo ni Ahab kay Ben-Hadad. No? Kasi tinuring ng Diyos na kalaban niya si Ben-Hadad. No? Ay tinulungan naman ng Diyos si Ahab. Ay pagkasundo siya. No? So, yan yung masalimuot. Okay? So, yan lang ang kwentuhan. No? So, anong kwento pa? Anong tanong? Bigla kayo na tahimik. Parang wala may tatanong dyan. Senyor, kung yun nga, sinave niya si Ben-Hadad. Pero ang utos sa kanya, 'di ba, patayin nga. Against ba yun? Kasi hindi mo sinunod Diyos, pero nag-save ka ng buhay. Okay, kasi iba nga yung karakter, no? Ng sinasabing Yahweh nung mga panahon niya ni Moises, yan hanggang ngayon, no? Na kung saan mabagsik, no? Kamatayan, no? Para sa mga hindi sumusunod. Isang pagkakamali lang, di ba? Kahit patayin ng leon, tamaan ng ano. So, yan yung mga utos, no? Na ubusin, no? Yan yung sa lumang tipan, no? Kasi pagdating sa bagong tipan, na kung saan si Kristo na yung magiging pangunahing karakter, pagpapatawad ng kanya, no? Na tinuturo, no? Binago niya lahat ng mga pananaw ng tao. At patunay nga nung nakapako na siya sa krus, ang unang-una niya sinabi is, "Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa." So kapatawaran ng kanyang hinihingi mula sa Ama, no? So kaya ang Kristiyano, no, pinili si Kristo na maging tunay na Diyos, no, sa katawang tao, dahil sa mga ginawang ganon. Unlike sa Old Testament na si Yahweh ay mapagiganti yung patay, naaayon nyo sa mga lumang panahon na kung saan
yun ang alam ng mga taong tradisyon eh. Tradisyon yan eh. Part ng kultura, tradisyon. Yung mga patayan yan. So nakikiayon yung umaayon ang Diyos. No? Kita mo nga, di ba, panahon ni Noah, inubos nga ng Diyos ang mundo. Panahon ni Sodom and Gomorrah, panahon ni Lot, inubos din yung Sodom and Gomorrah. So, yun eh. Yun. Later on, tsaka ko paliliwanag ano yung kaibahan ni Yahweh sa lumang tipan, anong kaibahan ni Kristo sa bagong tipan. Ayun. Medyo matagal pa yan, pero kailangan natin maunawaan. Okay? Ayun. Kayo ko tatanungin tanong ko. Wala po. Okay. Wala na po yung mga tanong. Okay? So, basa tayong 21. Chapter 21. Ang ubasan ni Nabot. Malapit sa palasyo ni Haring Ahab sa Jezreel, sa Samaria, ay may isang ubasan na pag-aari ni Nabot. Isang araw, sinabi ni Ahab kay Nabot, Ibigay mo sa akin ang iyong ubasan. Gagawin kong taniman ng gulay sapagkat malapit ito sa aking palasyo. Papalitan ko ito ng mas mainam na ubasan. O kung gusto mo, babayaran ko na lang ito sa tamang halaga. Ngunit ganito ang naging sagot ni Nabot. Minana ko pa po sa aking mga ninunong ubasang ito. Hindi papayagan ni Yahweh na ibigay ko ito sa inyo. Umuwi si Ahab na malungkot at masamang loob dahil sa sagot ni Nabot. Nagkulong siya sa kanyang silid, hindi makausap at ayaw kumain. Nilapitan siya ng asawa niyang si Jezebel at tinanong, Ano ba ang problema mo at hindi ka makakain? Sumagot ang hari, Kinausap ko si Nabot na taga Jezreel at inalok ko siyang papalitan o babayaran ang kanyang ubasan. Ngunit tinanggihan ako. At ang sabi, hindi raw niya maaaring ibigay sa akin ang kanyang ubasan. Sagot sa kanya ni Jezebel, Para ka namang hindi hari ng Israel? Halika na, kumain ka at huwag ka na malungkot. Ibibigay ko sa iyo ang ubasan ni Nabot. Gumawa ang reyna ng ilang sulat sa ngalan ng hari, tinatakan ng pantatak ng hari at ipinadala sa mga matatandang pinuno at pangunahing mamamayan sa lungsod ng tinitirhan ni Nabot. Ganito ang sabi niya sa sulat. Magpahayag kayo ng isang araw ng pag-aayuno. Tipunin ninyo ang mga tao at parangalan ninyo si Nabot. Kumuha kayo ng 2 sinungaling na saksi na maghaharap ng ganitong sumbong laban sa kanya. Nilapastangan niya ang Diyos at ang hari. Pagkatapos, dalhin ninyo siya sa labas ng lungsod at batuhin hanggang mamatay. Tinupad ng matatandang pinuno at ng mga opisyal ng lungsod ang utos ni Jezebel. Nagpahayag sila ng isang araw na pangkalahatang pag-aayuno. Tinipon nila ang mga tao at pinarangalan si Nabot. Lumabas ang 2 bayarang saksi at siya'y pinaratangan ng ganito. Nilapastangan ni Nabot ang Diyos at ang hari. Kaya't si Nabot ay inilabas sa lungsod at binato hanggang mamatay. Nagpasabi naman agad sila kay Jezebel, Patay na po si Nabot na taga Jezreel. Pagkatanggap ng galong balita, nagpunta si Jezebel kay Ahab at sinabi, Hayan, kunin mo na ang ubasang hindi mo mabili kay Nabot. Hindi na siya makakatutol. Patay na siya. Nang malaman ni Ahab na patay na si Nabot, pumunta siya sa ubasan upang angkinin iyon. Sinabi ni Yahweh kay Elijah na taga Tisbe, Puntahan mo agad si Haring Ahab sa Samaria. Makikita mo siya sa ubasan ni Nabot. Naroon siya upang kamkamin iyon. Sabihin mo sa kanya, pagkatapos mong paslangin, ang tao ay kukunin mo pati ang kanyang ari-arian, kung saan hinimod ng mga aso ang dugo ni Nabot, doon din hihimurin ng mga aso ang iyong dugo. Sinabi ni Ahab kay Elijah, Nakita mo naman ako, aking kaaway. Sagot naman sa kanya ni Elijah, Hinanap kita muli sapagkat nalulung ka na sa paggawa ng masama sa paningin ni Yahweh. Malagim na parusa ang babagsak sa iyo. Ganito ang pinapasabi ni Yahweh, Itatakwil kita,
Lilipulin ko ang mga anak mong lalaki, matanda at bata. Paparusahan kita tulad ng ginawa ko sa angka ni Jeroboam na anak ni Nebat at sa angka ni Baasa na anak ni Ahiyas, sapagkat ginalit mo ako at hinimok mo ang Israel sa pagkakasala. Ito naman ang pahayag laban kay Jezebel. Si Jezebel ay lalapain ng mga aso sa loob mismo ng Jezreel. Sino man sa angka ni Ahab ang mamatay sa bayan ay kakainin ng mga aso. Sino mang mamamatay sa bukid ay kakainin ng mga buwitre. Dahil sa mga sulsul ni Jezebel, walang nakapantay sa mga kasamaang ginawa ni Ahab sa paningin ni Yahweh. Ginawa niya ang mga mahalay na kasalanan sa pamamagitan ng pagsaban niya sa mga Diyos-Diyosan gaya ng mga Amoreo na pinalayas ni Yahweh noong pumasok ang bayang Israel sa lupaing iyon. Nang marinig ni Ahab ang mga sinabi ng propeta, pinunit niya ang kanyang damit. Nagsuot ng damit panluksa kahit sa pagtulog. Nag-ayuno siya bilang tanda ng malaking kalungkutan. Kaya't sinabi ni Yahweh kay Elijah, Napansin mo ba kung paano magpakumbaba sa harapan ko si Ahab? Sapagkat nagpakumbaba siya, hindi ko itutuloy ang parusa sa kanya habang siya'y nabubuhay. Ngunit, pagkamatay niya, paparusahan ko ang kanyang angkan. ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ayan. So, dahil dun sa ginawa ni Ahab, no? May bantaan Diyos na dadanak ang dugo niya at ihimurin rin ng aso, no? So, matapos ipapatay ni Jezebel si Nanot, no? May-ari ng ubasan na gusto ni Ahab. Ang talagang sulsul dito si Jezebel. So, kung si Adan ay may Eva, si Ahab ay may Jezebel. Yan. Yan. Si Lino ay may Okay. So, pero hindi ito naparusahan dahil nag-ayuno ito. Naawa ang Diyos, no? So, dito maawain, mahabagin si Yahweh, no? So, nag-iba, no? Hindi siya paparusahan habang nabubuhay, kundi matapos siyang mamatay tsaka parurusahan. So, nagbago. Yan. Sama dito makikita natin. Yung kultura tsaka kaisipan ng mga tao noong araw, yun din yung binibigay ng Panginoon. Kaya naman pagpasok ni Kristo, binabago niya yun. O nababago na. Tsaka medyo civilized na konti yung mga tao. That is one word, more civilized than the people nung mga unang panahon. Nakuha ninyo? Na kung saan, atut for atut, yan. Wala kang preso nung araw eh. Tandaan niyo, walang kulungan ng araw. Lahat ng parusa, kamatayan. Ngayon kaya gawin nyo, no? Parang asaya, no? Pag nahuli ka nagnakaw, patay! Yeah. So, nagbago na yung kultura kasi binibigyan ka ng benefit of the doubt, no? Hanggang dulo, no? Kahit nakakulungan na, baka hindi mo naman nagawa, kaya pwede mo iapila ng iapila. So, yan yung kaibahan. Yan. So, dito, maawain si Yahweh, no? Ayan. Tsaka natin paliliwanag later on. Ano yung kaibahan, no? Malaking kaibahan, eh. Oh, sige, anong tanong? Kasi napansin ko babae na naman. Nag-i-influensya pa. No? Kasi ayaw na nga ni Ahab, malungkot na lang siya, hindi niya makuha. Ari-arian ni Nanot, sabi ni Jezebel. Parang hindi hari ako gagawa para. So, gumawa siya ng scheme, no? Ng masamang scheme hanggang patayin ng taong bayan si Nanot, no? Dahil sa maling bintang. Nag-devise siya talaga ng plan. Ano ba pangalan niyan? Jezebel. Jezebel po. Jezebel. Napakasama ni Jezebel. Napapasin ko lang sa mga karakter dyan. Babae naman. Simula nung unang panahon, hanggang ngayon, yung mga anting-anting, hindi pwede hawakan ng babae. Kasi ang babae talaga may problema.
ginawa kayo para lasuli ng mundo. Karmic yun, Senyor. Polarity nga kasi. Ah, Complete opposite. opo. Kami yung gawa ng kabutihan. Wow. Babae tagagawa ng kasama. Kasamaan. Wala rin ako. Okay, so ano tanong? Naisip ko, Senyor, hanggang 22 po pala yung One Kings. Kung gusto nyo basahin po. Nabitin. Opo, pero pwede naman. Kayo po. Isa na lang po. 22. Okay. Pero hanapin ko lang. Senyor. Hindi ako nahanap. Mabagal ka maghanap. Pag ganyan, Senyor, pindot chapter kaya. Pero yung per verse. Si Senyor lang po yun. Okay, 22. 2 Kings. Next Tuesday. Sa birthday cakes. Oo nga, December to, 3 Kings. Ang talino Hindi ko nga. talaga, Miss Linda. Ay, buksan, bagal. Yan na. Ayan. Ituloy na po natin sa last chapter po ng 1 Kings. Chapter 22. Binalaan si Ahab. 3 taon nang walang labanan ang Israel at ang Syria. Ngunit sa 3 taon ay dumalaw sa hari ng Israel si Jehoshaphat na hari ng Juda. Nasabi na noon ng hari ng Israel sa kanyang mga pinuno, Alam ninyo na ang Ramot Gilead ay atin. Ngunit wala tayong ginagawang hakbang upang mabawi iyon sa hari ng Syria. ngayon na may si Jehoshaphat ang kanyang hinimok. Ang sabi niya, Samahan mo naman kami sa paglusob sa Ramot Gilead. sumagot si Jehoshaphat, kasama mo ako at ang aking mga tauhan at ang aming mga kabayo at kasangkapan. Ngunit sumangguni muna tayo kay Yahweh. Ang hula ng mga bulaang propeta. Tinipon nga ni Haring Ahab ng Israel ang kanyang mga propeta. May 400 silang lahat at itinanong, Dapat ko bang salakayin ang Ramot Gilead? salakayin ninyo, tutulungan kayo ni Yahweh at matatalo ninyo ang kaaway. Sagot ng mga propeta. Ngunit iginiit ni Jehoshaphat, wala na bang ibang propeta ni Yahweh na maaari nating pagtanungan? Mayroon pang isa, si Mikaya na anak ni Imla. Ngunit galit ako sa kanya sapagkat lagi na lamang masama ang hula niya sa akin. Wala nang mabuti. Sabi ni Ahab. Huwag kang magsalita ng ganyang, kapatid kong hari. Tutol ni Jehoshaphat. Ipinatawag ng hari ng Israel ang isa niyang opisyal at inutusan. Dalhin ninyo kaagad dito si Mikaya na anak ni Imla. Nasa isang giikan sa may pasukan ng Samaria, ang hari ng Israel at si Jehoshaphat. Nakupo silang dalawa sa kanya-kanyang trono at nakasuot ng damit hari. Samantala, nasa kanilang harapan ng mga propeta at sama-samang nanguhula. Naglagay ng mga sungay na bakal si Sedekayas na anak ni Kanaana, tumayo at ganito ang sinabi kay Ahab. Sa pamamagitan nito'y lilipulin ninyo ang mga taga-Syria. Ganon din ang sinabi ng iba pang propeta. Sabi nila, Mahal na hari, salakayin po ninyo ang Ramot Gilead at matatalo ninyo sila. Magtatagumpay kayo sa tulong ni Yahweh. Ang pahayag ni Mikaya. Sinabi ng sugong pinapunta kay Mikaya. Iisang sinasabi ng lahat ng mga propeta, magtatagumpay ang hari. Ganon din ang sabihin mo. Sumagot si Mikaya. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Kung ano ang sabihin niya sa akin, iyon din ang aking sasabihin. Pagdating niya sa harapan ng hari, siya'y tinanong. Mikaya, sasalakayin ba namin ang Ramot Gilead? Salakayin po ninyo at magwawagi kayo. Magtatagumpay kayo sa tulong ni Yahweh. Ngunit siya'y muling tinanong ng hari. Ilang ulit ko bang sasabihin sa iyo na pawang katotohanan lamang ang sasabihin mo sa pangalan ni Yahweh? Kaya't sinabi ni Mikaya, Nakita kong nagkawatak-watak ang hukbo ng Israel.
nagkalat sa kabundukan, parang tupang walang pastol. Narinig kong sinabi ni Yahweh, sila'y walang tagapanguna, kaya't pauwi na silang mapayapa. Kaya't sinabi ng hari ng Israel kay Jehoshaphat, Di ba't sinabi ko na sa iyo na kailan may hindi niya ako binigyan ng mabuting pahayag? Lagi na lang masama. ngunit nagpatuloy si Mikaya. Pakinggan ninyo si Yahweh. Nakita ko si Yahweh na nakaupo sa kanyang trono. Nasa kanyang harapan, sa kaliwa at sa kanan ang buong hukbo ng langit. Nagtanong siya, sino ang hihikayat kay Ahab na salakayin ang Ramot Gilead? Kanya-kanyang sagot ang mga espiritu, ngunit mayroong isang tumayo at nagsalita ng ganito, ako po ang hihikayat kay Ahab. Sa paanong paraan? Tanong ni Yahweh. Pupunta po ako roon at magiging espiritong sinungaling na magsasalita sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Sagot ng espiritu. Ikaw ang umikayat sa kanya at magtatagumpay ka. Sabi ni Yahweh. At patuloy ni Mikaya, Ngayon, nakikita mo kung paanong nagsalita ang espiritu ng kasinungalingan sa bibig ng iyong mga propeta. Ngunit si Yahweh ang nagtakda ng iyong kapahamakan. nang marinig ito, lumapit si Sedekayas at sinampal si Mikaya. Sabi niya, kailan ka pa nagkaroon ng karapatang magsalita sa ngalan ng espiritu ni Yahweh? At akala mo ba'y aalis siya sa akin? Sumagot si Mikaya. Malalaman mo ang sagot diyan pagdating ang araw na magtatago ka sa isang silid. Ipinag-utos ng hari. Ibalik siya kay Amon, ang gobernador ng lungsod, at kay Prinsipe Joas. Sabihin ninyo sa kanila na ibilanggo ang taong ito at huwag pakainin kundi tinapay at tubig hanggang sa aking maluwalhating pagbabalik. Sinabi ni Mikaya, Kapag kayo'y nakabalik ng buhay, hindi nga si Yahweh ang nagsalita sa pamamagitan ko. sinabi pa niya, Tandaan ninyo ang lahat ng sinabi ko. nabatay si Ahab sa Ramot Gilead. Pumunta nga sa Ramot Gilead si Ahab na hari ng Israel at si Jehoshaphat na hari ng Juda. Sinabi ng hari ng Israel kay Jehoshaphat, Magbabalat kayo ako papunta sa labanan, ngunit ikaw ay maaaring magpatuloy na nakadamit hari. at nagbalat kayo nga ang hari ng Israel patungo sa labanan. Iniutos ng hari ng Syria sa mga pinuno ng mga kawal na sakay sa karwahe. Huwag ninyong pag-abalahan ang kung sino-sino lamang. Ang hari ng Israel ang inyong harapin. Kaya't nang makita nila si Jehoshaphat, inakala nilang ito ang hari ng Israel at siyang hinabol. Ngunit pagsigaw niya ng kanyang sigaw pandigma, nakilala ng mga pinuno ng Syria na hindi siya ang hari ng Israel at hindi na nila itinuloy ang paghabol. Subalit may isang kawal na basta na lamang pumana at natamaan ang hari ng Israel. Tumusok ang palaso sa pagitan ng pinagdugtungan ng baluti sa dibdib. Kaya't iniutos niya sa kawal na nagpapatakbo ng karwahe. Ibuelta mo ang karwahe! May tama ako! Umalis na tayo rito! Mahigpit ang labanan ng araw na iyon at ang hari na natiling nakatayo sa kanyang karwahe sa tapat ng mga Sireo hanggang sa siya'y mamatay nang lumulubog na ang araw. Dumanak ang dugo niya sa sahig ng karwahe. Paglubog ng araw, narinig ng buong hukbo ng Israel ang sigaw. Tumakas na kayo! Magsiuwi na kayong lahat! Namatay nga ang hari at dinala nila ang bangkay sa Samaria upang doon ilibing. Nang hugasan ng karwahe ng hari sa batis ng Samaria, hinimod ng mga aso ang kanyang dugo. Samantala, may mga babaeng nagbebenta ng aliw na naliligo sa batis at naipaligo nila ang tubig na iyon. Sa ganoong paraan, natupad ang sinabi ni Yahweh. Ang iba pang mga ginawa ni Ahab, pati ang tungkol sa ipinagawa niyang palasyo na nagpapalumutian ng garing at ang mga lungsod na kanyang itinayo ay nakasulat sa kaysaysayan ng mga hari ng Israel. Pagkamatay ni Ahab, humalili sa kanya bilang hari ang kanyang anak na si Ahazias. Paghahari ni Jehoshaphat sa Juda.
Naging hari ng Juda si Jehoshaphat na anak ni Asa noong ika-4 na taon ng paghahari ni Ahab sa Israel. 35 taong gulang siya noong siya'y maupo sa trono ng Juda at naghari siya sa Jerusalem sa loob ng 25 taon. Ang kanyang ina ay si Ayuba na anak ni Silhi. Sumunod siya sa halimbawa ng kanyang amang si Asa, ginawa niyang mabuti sa paningin ni Yahweh. Subalit hindi niya ipinawasak ang mga lugar ng sambahan ng mga pagano at nagpatuloy ang mga tao sa pag-aalay doon at pagsusunog ng insenso. Nakipagsundo rin si Jehoshaphat sa hari ng Israel. Ang iba pang ginawa ni Jehoshaphat, ang kanyang kagitingan, ang kanyang mga pakikipaglaban ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Pinalayas niya ang mga lalaki at mga babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw sa mga sagradong lugar na natitira pa sa kaharian. Nakaligtas sa mga ito noong panahon pa ni Asa sa kanyang ama. Walang hari noon sa Edom. Ang namamahala dito ay isang kinatawan ng hari ng Juda. Nagpagawa si Jehoshaphat ng mga malalaking barko upang maglayag patungo sa Ophir at mag-uwi ng ginto. Ngunit hindi nakaalis ang mga iyon sapagkat nawasak sa Ezion-Geber. Iminungkahi pa ni Ahazias kay Jehoshaphat, pagsamahin natin ang ating mga tauhan sa paglalakbay ng ating mga barko. Ngunit hindi pumayag si Jehoshaphat. Nang mamatay si Jehoshaphat, inilibing siya sa libingan ng mga hari sa lungsod ni David na kanyang ninuno. Humalili sa kanya si Jehoram bilang hari. Paghahari ni Ahazias sa Israel. Nang ika-17 taon ng paghahari ni Jehoshaphat sa Juda, naghari naman sa Israel si Ahazias na anak ni Ahab. 2 taon siya naghari. Ginawa rin niya mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Sinundan niya ang masasamang halimbawa ng kanyang ama't ina at ni Jeroboam na anak ni Nebat. Ibinunsod din niya ang Israel sa pagkakasala. Naglingkod siya at sumamba kay Baal. Kinalit niya si Yahweh, ang Diyos ng Israel, tulad ng ginawa ng kanyang ama nung una. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat. Okay, dito may magandang sari-saring mga propeta. Yan nga yung sinasabi ko kanina sa tanong, di ba? Mayroong mga propetang umaayon lang para mapasaya yung mga hinuhulaan. Ako, halimbawa ako, pag ako nanghula, sasabihin ko yung totoo. Bakit? Wala akong bayad eh. Yun ang kaibahan, di ba? Pag nagda-diagnose ako, di ba? So, si Mikaya, sabi nga galit siya, kasi palagi daw hindi maganda yung basa. Ayaw yung maniwala. O, dead siya. Sinabi mo mamatay siya, dead siya. So, ayun lang. Yun yung problema, no? Kasi nga, ayaw mo maniwala eh. Yan yun. So, gusto mo na ayon lang. Kinausap pa siya, sabihin mo na lahat ng propeta. Kaya hindi po tama na makiayon ka na lang sa lahat, no? Kahit nag-iisa ka na lang, kung ano yung paniniwala mo. At totoo. Sa tingin mo, totoo. Yun. Sabi niya nga, kung hindi yan, hindi si Yahweh yung kausap ko. Nangyari. Yun. So, yan yun. So, anong question? Yung aso nyo, ano nung aso yung dugo niya ba? Ano bang pwedeng halimbawa sa mga propeta? Talagang paratandaan na kailangan maniwala. Paniwalaan siya. Sino? Ang mga propeta. Bakit? Yung mga propeta, actually, yan, mabigat na yan. Kung sunod ka naman sa isang propetang mali, yung sinasabi, hindi mo naman kasalanan yun. Kasi siya yung nagpapanggap na sugo eh. So, yan yung isang dapat natin intindihin, no? Pero, pag glaring naman yung palatandaan na itong propetang ito ay nakakausap talaga yung Diyos at tayo mong pamaniwala, bahala ka. That's why ako, pag nagda-diagnose ako, kasama yung pagbasa ng nakaraan, yung mga lihim nila. Yun yung patunay na yung sinasabi ko sa iyo in the future ay magkakatotoo dahil kaya nga kitang basahin na nakaraan mo eh. Ako lang po ang kaisa-isa ang nagda-diagnose na binabasa kung ano po yung nakaraan. Yan. So,
para po patunay, reference po, patunay na kaya kitang basahin. Na totoo yung sinasabi ko. Kasi madali sabihin ang future eh. Sabihin ko future mo. Eh future naman yan eh. Malay mo kung darating o hindi. Future mo naman yan. Pero pag sinabi ko sa iyo yung nakaraan mo, na ikaw lang ang nakakaalam, lalo na ngayon lang tayo nagkita, paano ko nalaman? Yan yun. Ito na. Okay? Sige. Ano yan yung last word kayo, Tata Bert? Nakita po natin ang istorya tungkol kay Elijah. No? Matindi talaga ang kanyang paniniwala sa Diyos. At ang Diyos naman, si Yahweh, no? At si Yahweh naman hindi rin siya pinabayaan. Sinuportahan siya sa araw ng kanyang kagutuman sa paglalakbay na ginawa niya. Siyempre, inabot siya ng gutom, inabot siya ng uhaw, pero sinuportahan pa rin siya ng Diyos. Binigyan siya ng pagkain, binigyan siya ng maiinom. Ganon din po sana ang tao. No? Susuportahan po tayo ng Diyos sa ating mga gawain. Basta wag lang po tayong bibitaw ng paniniwala, ng pagsunod sa Kanya. Salamat po. Thank you, Tata Bert. Sa akin naman po, bukod sa pananampalataya o paniniwala, yung pagpapakumbaba po. Dahil di natin alam, kahit alam naman natin pwede tayong parusahan, pwedeng yung ibaba natin yung sarili natin para patawarin tayo ng Diyos. Salamat po. Masalimuot po ang buhay po ng mga hari sa episode po ng istorya po ng sangkatauhan po. Marami po ang hindi maganda ang ginawa, maraming digmaan. Dahil po, kung makikita po natin, nung wala pong hari, mas konti po ang problema. At ang nag-ahari po ay Diyos mismo. Kaya nga po nalungkot po ang Diyos na humiling ang mga tao ng hari. At ang una pong hari ay si Saul na. Nalungkot po. Dahil kung yan ang kagustuhan nyo, yan ang masusunod. Bibigyan ko kayo ng hari na pagsisisihan ninyo sa inyong buhay. Kaya po tumakbo po maraming panahon. Natapos na po si David. Natapos na po si Solomon. Yung henerasyon po nila, napalitan na po ng napakaraming hari na napakagulo. Katulad po ng pangako, kasi po ang Diyos po, ang salita ng Diyos ay isang pangako na mangyayari. Kaya po sagana ng aking po yung kalupitan po na nararanasan ang paggawa ni Yahweh, ito po ang kahilingan po nating mga tao mismo. Kung matatandaan po ninyo si David, no? Na nagbigay ng parusa sa isang tao na nakagawa ng pagkakamali. Ang sabi niya nga ay 4 na beses dapat parusahan. Sino ba itong taon to? Ang sabi ng propeta, ikaw po. Yan po ang isang patunay na si Yahweh po ay tumutugon ayon po sa ating nagawa at kagustuhan. Yun po ang tunay po. Nag-evolve po ang tao, nag-evolve po ang mundo, nag-evolve, marami na pong pagbabago. At yung mga pagbabago pong yan ay nararamdaman natin ngayon. Marami po naniniwalang hindi nakakausap na ang Diyos. Marami po naniniwalang hindi na nagpapakita ang Diyos. Dahil pag nagsabi ka po noon, pagtatawanan ka, parang biglang natapos. Pero sa ganang akin po, hindi po ito natatapos. Nagkataon lang pong hindi na po pinaniniwalaan. Natantil, mangyari po ang mga nangyayari. Kailangan po natin tanggapin ang mga bagay-bagay pong yan. Dahil tumalino na po ang tao at marami na rin pong naiingit sa kanyang kapwa. Bakit siya ang kakausapin ng Diyos? Bakit hindi ako? Yan. Ako ang sugo, ako ang reinkarnasyon, ako ang lahat. Kaya nga po sinasabi ko nga po lahat ng mga bagay pong yan ay walang saysay. Kung hindi naman po mababago ang ating buhay. Yan po lahat ay walang saysay.
kahit ikaw pa ang Diyos, hinahamon ko kung sino man ang sasabing siya ang Diyos. Kung hindi mababago ang buhay ng sangkatauhan, ikaw ay isang palpak ng Diyos. Kung ang magiging dahilan ng malaking pagbabago ay pagbabago ng iyong sarili, sa ikabubuti mo lamang, at ikabubuti mo lamang, ito ay walang kakwentang-kwentang Diyos. Dahil ang tunay na Diyos, ang kagustuhan niya ay para sa sangkatauhan, sa higit na nakakarami. At makikita po natin miski noon hanggang ngayon, ang mga ayaw maniwala, huwag. Hindi po walang pilitan. Ang gusto maniwala, mabuti. At may biyaya. Kaya po tayo po yung magsama-sama. Nakita po ninyo, kami po masaya. Hindi po namin iniisip ang haba ng pagbabasa ng Biblia. Kayo po mapapagod. Promise. Makinig sa amin. Pero ako po, 10 ng aking, hindi, 2 lang pala. 2 ng aking mga kasama. Sana po, huwag po kami magsawa at patuloy kaming ganahan at masiyahan sa pagbabasa ng Biblia at magparating namin sa inyo ang mga aral na ating binabasa. Ako po si Anthony Rivero para sa pagtatapos ng unang libro ng mga hari. Ako po si Angelia Nera. Si Tata Bert po ito. And by the way, Wednesday po bukas, araw ng gamutan yan. Para doon sa mga interesado na sumama po sa Novena Prayer, be here at 8 o'clock. At bago po ang gamutan bukas, yung 60-second na lecture ni Senyor. Maganda po yun. Good evening, good night, God bless po. Thank you po.